Hello guys, gusto ko lang i-share sa inyo ang aking flight na ito from General Santos City to Manila International Airport. At ayan, ito ako, nasa kaitaasan na at nag-iisip, nagmuni-muni kahit inaantok, napapagod, pero hindi ako matulog pa. Ayan, kasi iniisip ko, kalong-kalong ko ang urn ng aking anak. Daladala ko siya sa aking lap. Malungkot, mag-isa. At ayan, pero kinakaya naman. Dasal lang, ayan, prayer para maging matatag sa mga pagsubok na itinadhana ng mga pangyayari. At sabi nga ng anak ko, Nay, matuto kang mag-let go. Kasi nang namamaalam siya, hindi na nga niya raw kaya. At yun ang masakit na masakit sa akin. Yung makita ang mga pamamaalam sa akin ng anak ko. At heto nga ako sa kaitaasan, sa himpapawid, nag-iisip. Kasi kailangan kong harapin itong sakit na ito. Matagal kong inaral kung i-upload ko na ba ang video na to kasama ang video na hindi ko kayang bang makita o panoorin ng iba. Pero naisip ko bakit yung iba kinakaya. So ako na matapang na ina, kinayan lahat ng mga pagsubok, kakayahin ko rin. Siguro by means of this, uploading this video, kundi lang ito sa mga pangyayari, pero by uploading this, mawawala ng konti yung pain, yung parang karayom o kutsilyo na humihiwa sa aking dibdib. Siguro matututo na rin ako mag-let go. Ayun, kailangan talagang damahin yung pain, yung tanggapin yung mga pagsubok para lalong tumibay ang pananampalataya sa Diyos. Mahal na mahal ko ang mga anak ko. Sila ang buhay ko. At ayan, iniisip ko sa mga pagsubok na yun. Kung hindi ako naging matibay, baka isa na rin ako sa mga wala na at hindi na nakikita ng mga anak ko. Para sa aking 2 anak na nandito, kapiling ko kasi may mga may mga anak na rin sila na binubuhay, magkahiwalay kami, ayan. Pero nandito ang anak ko na 2 at ayan ang aking bunsong anak, may sakit, tinetherapy ko, inalagaan ko during pandemic days. Umuwi ako from Dubai direct dito sa South Cotabato para makita ang anak ko na bedridden, ayan. At ayun, iniwan ako ng anak ko. Siguro yan na talaga ang itinadhana ng Panginoong Diyos. Pero tinatanggap ko. Masakit man, kailangan tamhin ang pain. At ayan, siya na rin ang nagmungkahi sa akin na i-record ko siya. Dati ayaw na ayaw ko at ito'y pinakatagot-tago ko. Kasi hindi ako ready. Pero ngayon naisip ko sa nakita ko sa mga nangyayari sa ibang tao, bakit sila ready sila at nakikita at napapakita sa buong mundo kung ano nangyari. So kakayahin ko rin. Kaya eto ako, tinitibayan sa bawat ngiti ko, sa bawat pagtatrabaho, sa aking pag-iisa. Kahit ako ngumingiti, kahit ako tumatawa, pero hindi alam ng karamihan na sobrang laki ng pain sa aking dibdib. Ayun, pero kayang-kaya ko.
Kaya lang, hindi. Kasi mahirap talagang mawala ang mahal mo sa buhay. Ilalaban mo yun. Kaya lang, talagang ganun. Hanggang doon na lang siguro. Pero, eto, kinakaya ko. At dito sa himpapawid na to, iniisip ko, dinadasal ko na sana maging matibay pa rin ako para sa anak ko pa na 2 at sa aking mga apo. Being single mom is not easy. Kinaya ko naman, pero andun talaga yung pain. Hindi talaga mawala. Siguro dahil sinusulog ko, inililihim ko, ikinikip ko sa aking puso. Siguro kung ito ay hindi ko naikip, siguro talagang mawawala at matututo akong mag-let go. Matututo akong mag-move on. Ayan. So, napakataas na ng eroplano. Nasa kaitaasan kami at andito iniisip ko, kalong-kalong ko ang ng anak ko. At darating ako, 1 hour and 45 minutes ang flight, Cebu Pacific, at naghihintay ako ng pagbaba ng eroplano sa Manila International Airport. At ito, talagang kailangan talaga mag-move on kasi kailangan ko lumakas para sa aking 2 anak, para na rin sa aking sarili at sa aking mga apo. Kailangan ko lumaban. At ayun, pray ko kay God na sana maging malakas pa rin ako. At bigyan niya ako ng tapang, ng lakas harapin ang mga pagsubok na mangyayari pa at sana matapos na ang mga iyon kasi talagang baka hindi ko nakayahin sa sunod pa. Ayan. So, ang ganda-ganda ng ulap, guys. Hindi ako makatulog kahit antok na ako. Kasi hindi ko alam kung anong bumabalot sa aking isipan, sa aking damdamin. Hindi ko alam kung saan ako. Ewan ko, hindi ko alam. Pero kapag naisip ko ang aking 2 anak pa at aking mga apo, nakakabangon naman ako. Sometimes, hindi kong kayang bumangon. Pero kapag naiisip ko yung mga anak ko, lumalakas ako. Kapag naisip ko ang anak kong 2 na nandito, lumalakas ako. Kapag naisip ko ang aking mga apo, lumalakas ako. Mahirap maging mag-isa. Mahirap maging isang nanay. At ang tanging inspirasyon ay ang natitirang anak at ang mga apo. Pero ang sabi nga ng anak ko na bunso bago siya pumanaw, sabi niya, "Nay, mahalin mo ang sarili mo. Sa iiwan ko sa iyo na negosyo, intindihin mo, alagaan mo, ipangako mo kung ano-ano mga pangako ang pinangako niya sa akin." Ang pinilit niyang sabihin ko at ipangako ko sa kanya na siya ko namang ginagawa ngayon. Maraming mga pangyayari, sobrang marami, masakit, masaya. Ayan, at ito, isang pangyayari ito na ako'y naiyak na naman kahit marami kami magkakasama nang ako'y kumukuha ng evaluation para sa massage therapist para ako'y maging license sa DOH. Itong sinasakyan na game ba mo, naglaro ako. Sinasakyan na, kita ko itong lugar mo. Pipikit lang ako, sir. Tara, dito na ako. Sabi ko dito, hindi ko kaya ako naiyak. Ikaw rin sa sir? Diyan, di ba? Hindi ko naman kasi sa una lang bigla lang ako. Kaya lumiwalay ako sa lumayo. Ayun, masakit talaga kasi sa isang ina. Lalo na bunso mo. Tapos,
anak mo. Kayo lang magkasama. Kaya ayun, sa mga pag naiisip ko talagang kahit madaling araw, hindi ako nakakatulog. Hindi ako makatulog kaagad kasi yung kapag sumiksik sa isipan ko sila, ang aking panganay at ang aking bunso, talagang hindi mawala yung sobrang lungkot at hindi mawala yung pagtulo ng luha kasi ina ka. Isang ina lang ako, kaya ganun. Pero in time, mahihila ko. Alam ko mahihila ko at makaka-move on. Ang anak kong panganay, Jen, I love you, anak. Bunso ko, I love you. Mahal kayo ni nanay. Sobrang mahal kayo ni nanay. Kayo ang buhay ko. Sa anak ko pandalawa, Jonas, Joy, huwag kayong mag-alala, kaya ni nanay. Kaya ni nanay mag-isa. Kaya ni nanay. Kasi nandyan pa ang mga apo ko. Ayan. At dito sa pagtingin ko sa ulap na to, nakatitig lang ako. Walang tigil na pag-iisip. Basta inisip ko na lang tanggapin yung katotohanan kasi ang lahat ay doon pupunta. Pero, oo, nandun na ako sa fact na yun. Pero yun sa akin ay sobrang sakit kasi dalawa sila na nawala sa akin. Kaya ito ako ngayon tumatawa. Sa gitna ng aking pagtawa, hindi alam ng mga tao na sa kabila noon ay sobrang may masakit at may mabigat sa aking dibdib. Kaya hayan, pinipilit maging masaya mag-isa. Baliw-baliwan ko minsan para kayahin ang buhay. Para kayahin mag-isa. Ay, ito nga palang spa na ito ay sa anak ko. Ito yung aking minamanage dito ngayon sa Coronadal. Kaya andito ako mag-isa. God knows kung kailan ako uuwi sa aking home country. Ano ba yun? Sa aking home address. Nasa Pilipinas nga pala ako. Ayan. Ayun. Kaya, eto, makikita ninyo, nagsasaya ang lola mag-isa. Walang kausap. Aywan ko, hindi ako naiintindihan siguro ng marami. Kasi iba na yung aking generation. Generation ako nung unang panahon. Kaya hindi ako naiintindihan siguro ng marami. Ayan, pinipilit kong maging masaya, tumatawa, sumasayaw. Kasi mabuti na lang na andyan si YT talaga at saka si FB. Doon ko share ang aking pains. Doon ko nalalabas ang aking mga nararamdaman. At talagang maraming salamat. At ako ay napapunta sa YT world at saka sa FB world. Ayun. Kaya sa inyo guys, sa mga nag-subscribe sa akin, sa mga friendship ko sa Facebook at saka sa YouTube, at ang aking YouTube na ito ay Lady G Channel. Nakasaluyukuyan kong parang naging outlet ko siya para makamove on. Ayun, at salamat ng marami talaga sa suporta ninyo. Salamat sa mga kaibigan ko na nagtuturo sa akin kung paano ako mag-upload at kung paano ako kung ano-anong gagawin para matuto nga sa YT. Ayan. So, ngayon naman nakakasabay na sa kanila. Marunong na. At yan, tuloy lang ang smile.
at sana Panginoon ko, sana maging malakas pa ako. Pray ko yun para sa aking 2 anak at sa aking mga apo. Ayan, sa mga friendship ko, sa mga kapatid ko, sa mga pamangkin ko. Ayan, hindi ko sinasabi sa kanila ang mga tunay kong pinagdadaanan kasi hindi na kailangan eh. Ayun, ayan lang, sayaw lang. Sasayaw, iiyak, kakanta. Pagkatapos ng kanta na at sayaw, pag mag-isa na ako, higa na ako, siyempre hindi mawawala yung iiyak kang mag-isa na naman. Pero mawawala ito siguro ngayon kasi nag-upload ako. Siguro isang way ito para mawala talaga ang aking pain at saka lungkot. Maka-move on ako. Ayan. So, salamat kay YT at kay Facebook. Nagkaroon ako ng outlet para maka-move on. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa mga kaibigan ko, sa aking mga anak na mahal ako, alam ko. Sa aking mga apo na nagpapasaya sa akin. Mahal na mahal ko silang lahat. Eto, baliw-baliwan lang ako ngayon kay YT. At nandito ako ngayon kasalukuyan sa Coronadal. Yan. So, siguro malapit nang matapos ang aking video. At muli ako magpapasalamat sa inyo guys. Maraming salamat. So, keep moving. Keep chilling at smile lang. Ayan, sabi nga nila, enjoy lang. Sabi ng anak ko, enjoy ka lang, mag-relax ka lang. Sabi ng anak ko, ayan. So ito, siguro isang way ito para maka-move on din. Mag-enjoy talaga. Ayan, busy sa trabaho. Lumilipas ang oras, lumilipas ang araw. Hindi ko alam kung ano mangyayari next. At ayan, salamat guys. Thank you for watching and I'll see you. Bye-bye.